Hello guys, kumusta kayo lahat dyan? Okay, ayun, sa boses ko pa lang, mapapansin na ninyo na hindi na maganda dahil may ubo, may sipon at may kasama pang lagnat. Hindi talaga yan maiiwasan lalo na sa panahon na taglamig. Ngayon kasi dito sa Hong Kong ay winter. So minsan may sobrang lamig na araw, meron din namang mainit. Kaya dapat lagi tayong prepare. Yung mga nasa Pilipinas pa pala, no? Gusto ko lang ipaalala sa inyo dahil hanggang February ang winter dito, sobrang lamig na riyan. Kapag kayo ay malapit na mag-flight, halimbawa nag-flight na kayo ngayong buwan or sa sunod hanggang sa February or hanggat may extension pa yan, March na yan. Kailangan ang dadalhin talaga ninyo is yung mga pang-winter, mga makakapal na damit, pantalon, or di kaya, dito na lang kayo, marami din mga, dito guys, mga mabibili na pang winter talaga. Kasi kung nasa Pilipinas tayo, lalo na yung mga first timer, hindi pa nila talaga alam, hindi pa nakaranas ng winter, hindi natin malalaman kung gaano ba kakapal ang dapat nating bilhin. So, masasayang lang yung mga gamit or mga damit na dadalhin natin na pang winter. So, dito na lang kayo bumili. Basta yung mga baguhan pa lang na magfa-flight ngayon, ngayong buwan, at saka sa susunod hanggang sa February or March na yan, ay dapat mag-ready kayo ng makapal na jacket. Kung meron kayo dyan, jacket guys, mga long sleeve, mga damit na medyo makakapal, para kahit pa paano, pagdating ninyo sa Hong Kong, ay meron kayong maisuot. Kasi pagdating ninyo dito, hindi naman kayo makalabas kaagad. May mga employers na halimbawa pagdating ninyo, meron yan silang mga binibigay na welcome gift o mga employers na iba, hindi ko naman nila lahat. Meron sila, halimbawa winter ka dumating, may mga damit yan silang binibigay sa inyo. Yung dahil alam naman nila na wala pa kayong pang winter na mga damit. So swerte kayo kapag may mga employers na paparating pa lang, pinaghandaan na talaga kayo. So ibig sabihin concerned at nasa tamang employers kayo. So yung mga hindi pa nag-flight, no, dapat huwag na huwag ninyong kalimutan magdala ng gamot. Kasi lalo na bago talaga kayo sa klima dito sa Hong Kong or sa lugar kung saan kayo pupunta. Guys, huwag ninyong kalimutan magdala ng Biogesic, yung sakit para sa yung sa sipon, anong mga klaseng gamot yan guys. Kasi doon kasi nakasanayan natin yung gamot natin talaga. Kasi dito guys, hindi naman natin alam kung ano yung mga gamot natin, kung hiyang ba tayo sa mga gamot nila. At saka kung biglaan tayo magkasakit, nakakahiya naman, nahingi tayo kaagad sa kanila, diba, ng gamot. Ma'am, pahingi ng gamot, may lagnat ako, ganyan. Dapat kasi nakaprepare tayo, na may dala talaga tayong gamot na panglagnat, pag diarrhea, yung mga ganun guys, para anytime meron talaga tayong madukot kaagad, meron talaga tayong first aid, para kasi hindi naman natin alam kung makababa pa tayo kaagad. Hindi natin alam na kung saan dito ang bilihan ng mga gamot guys. Kahit ako nga, hindi ako bumibili ng mga gamot dito na hindi ko kilala. Pilipino na gamot talaga ang binibili ko, yung mga Biogesic, mga Alaxan. Tingnan nyo guys, dahil nakalimutan kong bumili may sipon ako, nakalimutan kong bumili ng Newsep. Ang inano ko na lang kasi may lagnat din naman ako. Ito, ano ba to? Biogesic. Oh, 'di ba? Meron ako meron akong Alaxan. Pag may trangkaso ako na sakit, kasi sinasabay ko na lang yan sila. Kaya ingat-ingat sa lahat ng mga baguhan dito sa Hong Kong. At saka yung mga pa lang, nag-adjust pa lang yung mga katawan dahil hindi natin nakasanayan ang klima dito. Magdala kayo ng inyong mga gamot para in case na hindi lang naman winter ang paghahandaan natin. Basta anytime na magkaroon tayo ng sama ng pakiramdam, meron talaga kayong mainom kaagad. Alam niyo guys, meron akong kwento sa inyo. Tayo mga OFW, kahit na alam naman natin na pwede tayong idalhin nila sa hospital, ipa-medical tayo, or di kaya ipa-check up tayo kasi nga may insurance tayo sa kanila, kinuhaan tayo ng employers ng insurance, pwede tayong ganyan, dadalhin, pero nakakahiya naman. Meron akong employer dati na kapag naririnig nila na umuubo na ako, dinadala na ako kaagad sa hospital. Magpagamot ka, baka mamaya anong mangyayari sa'yo. Kasi ang iniisip kasi nila, mas maganda yung alagaan talaga nila ang mga cheche, yung mga kagaya natin na helper nila, kasi mas lalong nakakadisturbo kung lumala yung sakit. At saka nakahiga na tayo, di ba? Mas maganda yung makatagpo kayo ng mga employers, paswertihan lang din na may employers na concern. Kasi bihira-bihira lang yan. Tayo, dito kasi, kapag nagkasakit tayo,
Tapos lalo na pag hindi nila alam na may ano tayo, may masama yung pakiramdam natin, hindi natin pinapahalata sa kanila, kahit na may sakit tayo, nagtatrabaho pa rin. Ang hirap guys ng kalagayan kapag nagkasakit tayo kasi wala namang tutulong sa atin, sarili natin ang gagamot, sariling sikap. Kasi kapag nag-abroad kayo, dapat marunong kayong dumiskarte. Yung katawan natin dapat lagi tayong healthy. Kasi kapag magkasakit tayo, nakakahiya naman na ihiga lang natin. Tingnan mo ako ha, matanda pa yung alaga ko. Tapos, ang hirap-hirap, hindi pwede maging mahina ako, hindi pwede ipakita ko sa kanila na may sakit ako, baka mamaya pag nakikita nila o nalaman nila na may ubo ako, di ba? Sabihin na, tapos bigla rin nagkaubo yung yung alaga ko, sabihin nila, ay yung alaga mo na nahawa sa'yo, di ba nakakahiya? Kaya alam nyo ba, lalo na pag may ubo ka, kung kailan na nandyan sila lahat, grabe sa kanina yan, nakakatim, lalamunan ko. Di ba naranasan nyo rin yan? O hindi nyo, wag nyo sabihin na hindi nyo naranasan. Kaya, malalaman na lang nila na may sakit ako, yung mata ko at saka yung yung boses diyan nila malalaman, kaya bigay kaagad yun sila ng mga gamot. Mayroon akong mga employers na ganyan, buti na lang nakatagpo ako ng employers na ganyan. Meron pala yung isa kong employer, kahit na nakahiga ka na sa yung nanginginig ka na sa sobrang taas ng lagnat mo, bibili na, kunwari lang sila concern, magpahinga pa ka ganyan, pero sasabihin nila mamaya ha, pag okay ka na pwedeng pakilinis ng ganito. Nakakainis yung ganyan, di ba? Kaya tayo kapag alam natin na medyo mild pa lang yung naramdaman natin, mga sakit-sakit dyan, or alam natin na lalagnatin tayo, inom kaagad tayo ng gamot ha, para guys, para hindi na lumala. Wag natin hintayin, kasi nakakahiya talaga na kahit may sakit tayo, ay nakahiga lang tayo dito, kailangan pa rin natin magtrabaho. Kahit wala yan sila, nakatingin pa rin yan sila, kasi ang bahay dito nakapaikot mga CCTV. Kaya yung mga baguhan na wala pang alam dito ha, akala ninyo wala ang mga amo sa araw, pero guys, kahit wala sila dito, ayan yung mga mata nandito, nakatago yung mga CCTV. May mga CCTV na hindi nyo alam kung saan naka-install, pero meron din naman nakitang-kita ninyo na CCTV yan, nakasunod pa nga sa inyo. Kaya para sa lahat ng mga kababayan ko, lalo na yung mga paparating pa ha, magdala kayo ng pang winter, isipin nyo na talaga yan, kasi winter dito, ang lamig-lamig na talaga. Naku, hindi ninyo makayanan ang lamig, lalo na pag first time kayong makaranas ng winter, yung basta malamig. Kaya, at wag ninyong kalimutan, magdala talaga ng gamot. Guys, mahirap talaga magkasakit, tayo lang ang gagamot sa sarili natin. Kahit na kunwari concerned sila, nakakahiya pa rin. Parang wag na tayo umasa sa kanila. Basta, yun ang gagawin ninyo, magdala kayo ng gamot. Hindi lang pang winter, kundi sa hinaharap na in case biglaan tayong magkasakit.